Nga po, ngayong ako'y nagmimisa sa inyo, susubukan ko yung tuturuan na isang kasabihang Latin na sana nga bago kayo umuwi, matutunan po ninyo. Medyo paulit-ulit lang po ito kaya madali lang matutunan. Pakinggan niyo pong mabuti. Quid quid recipitur, recipitur per modum recipientis. Hirap po, di ba? Ulitin ko po. Quid quid recipitur, recipitur per modum recipientis. Huling ulit. Quid quid recipitur, recipitur per modum recipientis. Ano po ibig sabihin nun? Assignment nyo po yun. Hindi po. Ang ibig sabihin po nun ay, anumang tinatanggap ay tinatanggap ayon sa kalalagayan ng tumatanggap. Sakit sa ulo, di ba? Anumang tinatanggap ay tinatanggap ayon sa kalalagayan ng tumatanggap. Ano po bang ibig sabihin niyon? Alam po ninyo, nabanggit ko kanina na ako'y naging guro sa maraming taon sa seminaryo. At bagamat nag-iisa nila akong guro sa Latin, pero sa iba't iba kong mga estudyante, iba-iba yung natutunan nila. Meron talaga akong estudyante, ituro ko lang na mabilis, alam na. Yung iba parang ihimatay na ako, hindi pa rin po natututo. Para bang ipepray over ko na, nako, hindi pa rin niya matutunan. Ano po ba ang nangyayari? Magkakaiba ba ang itinuturo ko sa kanila? Iba-iba rin ba ang nagtuturo sa kanila? Ano po ang ibig sabihin nun? Kahit isa ang guro, isa ang itinuturo, iba-iba ang natututo o mag-aaral o nag-aaral. Yun po ang kahulugan ng tinuro ko sa inyong quid quid recipitur, recipitur per modum recipientis. Na siya rin pong pwede nating sabihin kahulugan ng ating ebanghelyo ngayong linggong ito, kung saan narinig natin ang talinghaga ng Panginoon tungkol sa paghahasik ng isang magsasaka. Pero kahit iisa ang uri ng binhi, iba-iba ang nangyari, depende kung saan nahulog ang hinasik. At alam natin at pamilyar tayo sa talinghagang ito. May nahulog sa daan, may nahulog kung saan mayroon lamang maninipis o manipis ang lupa. Meron ding nahulog sa may dawagan, pero bigyan natin ng pansin, may nahulog sa mabuti o matabang lupa. Kaya nga, nang nahulog dito at natanim ang binhi, ito ang namunga ng sagana. Ito po'y isang paalala rin po sa bawat isa sa atin. Dahil katulad rin po ng mga mag-aaral, ang bawat isang Kristiyano ay tinuturuan ng ating Panginoong Hesus, lalo na kapag nagsisimba tayo. Pero pansinin niyo po, kahit pare-pareho naman tayo ng pinagsisimbahan, minsan pare-pareho pa ng pare, pero mapapansin niyo kapag tinanong niyo yung mga tao, pag anong sinabi ni Father, iba-iba rin po ang kwento. Merong ikikwento, yung kwentong nakakatawa, yung iba sasabihin, ewan ko ba, naidlip kasi ako. Yung iba naman ay sasabihin nila na, basta, maganda yon, hindi ko na maalala. Depende po sa nakikinig. Kaya nga po ito'y mahalagang hamon. Tayong nagsisimba ngayon ay tila baga hinahasikan ng Panginoon ng kanyang salita. Ang tanong, ito ba ay mamumunga ng sagana pagkatapos nating magsimba? Sapagkat alam na alam din naman natin, hindi lahat ng simba ay namumunga. Diba? Mayroong kakasimba lang, minsan palaaway na agad. Palabas pa lang po dito, mainit na ulo, halos murahin na yung mga lumalabas dahil nabibwisit. Meron iba naman, nagsimba, nako, nakipagchismisa na kaagad, kahit kakasimba lang nila. Meron naman ibang nagsimba, ayon, hindi pa rin pinapansin ang mahal sa buhay. Pero may mga nagsimba
gumagawa ng kabutihan, sinisikap sa buhay ang kanilang natutunan mula sa Panginoon. At ito mga kapatid, ang mahalagang tanong sa bawat isa sa atin. Tayo po bang mga nagsisimba ngayon, anong klaseng lupa ba tayo na kung saan hinahasikan ng Panginoon? Patuloy po tayong naghahanda sa kapistahan ng ating mahal na ina at patrona, ang mahal na Birhen del Carmen. At pwede nating sabihin, kung ang mahal na ina hinasika ng napakahalagang binhi si Jesucristong ating Panginoon, ito rin po yung mahalagang mangyayari sa pagsisimba natin ngayon. Maya-maya lang, hindi lang tayo basta nakinig ngayon ng salita, kundi sa banal na komunyon, tatanggapin rin natin mismo ang Panginoong Jesucristo. Ang tanong, mamumunga ba tayo? Katulad ba ng mahal na ina, talagang napuno siya ng grasya at patuloy na gumagawa ng kabutihan kahit kapiling pa na siya ng Diyos? Tayo kayang mga nagsisimba ngayon, masasabi ba nating mabuti o matabang lupa rin ba tayo? Sa paghahasik mamaya sa banal na komunyon sa ating Panginoong Jesucristo sa bawat isang pagkatao ng bawat isa, sana'y patunayan natin sa tulong pa rin ng panalangin ng mahal na ina, sisikapin nating maging mabuting binhi. Ang bawat isa sanang nagsisimba ngayon, sa tulong at biyaya pa rin ng Panginoon, mamunga ng tig-100, tig-60 o tig-30. Ang mahalagay mamunga, hindi matuka ng ibon at mawala ang binhing ibinigay ng Diyos. Ang bawat isang nagsisimba sana ngayon, katulad ng ating mahal na ina, ang mahal na Birheng Maria, tunay na maging mabunga, mapuno ng grasya. Amen.